Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. So welcome to another impromptu video session. And muli, ito ay may kinalaman sa focus advocacy namin sa First Services this month, which is all about servant leadership and political literacy. And of course, obviously, kailangan talaga ng ating bansa, ng mga mamamayan natin, na pataasin ang antas ng political literacy, lalo na yung mga ka-generation ko, Gen X, Gen Y at ibang boomer. O kasi tayo muna mga nakakatanda para maging ehemplo at maituro natin sa kabataan. But if you look at it, para mas political literate pa sa atin yung mga kabataan ngayon, na mas may kamalayang panlipunan pa. Now, for this particular topic, in line with this focus advocacy, pag-usapan natin yung talagang alam nating balita ngayon tungkol sa impeachment proceeding. And you know what? Ito, just to be fair with everyone, hindi ko naman binoto yan si BBM, si Lenny. Although I like Lenny, pero hindi ko siya naiboto that time. Pero ngayon, kung tatakbo siya, boboto ko siya. Si Sara, hindi ko rin binoto yan, lalo na. Yan, si BBM at Sara. But, you know what? Yung sa impeachment, ulitin ko lang na interview ako before about this na isang vlogger. Kung talagang inosente ka, whether ikaw si BP Sara or kahit sino, at idinaan naman sa legal na proseso, ang basic dyan, show up. Oo, show up. Kasi diba, kahit saan naman kahit nga hindi natin daanin sa legal na usapin, kapag alam mong tama ka, ikaw nga mas malakas ang loob na humarap. Kasi aminin din natin pag may mali tayong nagagawa, lalo na kung masama yung ugali, naisikubli. Aminin natin yan. Ano yan ang inclination mo, hindi ka magmamayabang. Siguro pinaka-worst dyan, yung tapang-tapangan, pero hindi yung talagang makikita pa rin na hindi ka transparent on that. Pero obviously, ang pinaka-ano niyan is mahihiya ka, di ba? O natatakot ka. Pero kung alam mong tama ka, at hindi tapang-tapangan pinag-uusapan na we're talking about conviction, di ba? She will show up, lalo na in the case of BP Sara, siya lawyer siya by profession. I don't care kung ano man grades niya or what. Pero as a lawyer, she can defend herself. And she's not poor, by the way, hindi siya mahirap. Although ang press release nila, proper yung pamilya nila, pero kung titingnan nyo naman, hindi naman sila galing sa hirap. Galing nga sila sa mayamang pamilya at hanggang ngayon mayaman na pamilya. Kaya may pambayad sila sa abogado. At common sense yan kung abogado ka, or logical person or reasonable person, o alam mong pinaglalaban mo yung tama, yung katotohanan, talagang gusto mong patunayan sa mga tao na aside from showing up, you have evidences to support na itong mga bagay na ito, basic to, pero hindi ginagawa itong ating vice pangulo na hindi kumikilos at puro press release lang at travel around the world. Diba? And yan ay realidad. Kitang-kita sa datos. Kitang-kita sa social media, sa mga transactions. So, yun ang problema dito. Kaya, yung nakikita natin na feeling victim siya at lagi na lang dadaan sa mga press conference ng kanyang mga abogado o siya mismo, press releases niya, lalo sa social media or even sa official press release niya, may kita mo lalo na sa mga tao na naghahanap ng katotohanan at sa mga taong pagtama ilalaban talaga, makikita mo na ba't ganun? 'Di ba? Ganun tong taong to, hindi nila niya idepensa yung sarili niya sa pamamagitan ng ebidensya, sa pag-show up sa legal avenues like yan sa house. Ngayon, sabihin natin, may pamumulitika. Totoo naman, realidad din yan. Pumasok siya sa politika, hindi ba niya alam yan? Hindi ba ginawa ng pamilya nila yan? Walang pwede magmalinis dito. Ang point dito, may namumulitika o wala, dumaan ba sa tamang proseso? Inilaban mo ba yung sarili mo ng may ebidensya, tamang proseso? Hindi pwede kuda-kuda tsaka opinion lang. Kaya hindi mo rin masisisi yung iba. Lalo na yung mga, sabihin natin mga pinklawan, lalo sila nadidiin, lalong talagang di pa naniniwalaan yung busy na yan. At the same time, ganun din ngayon, dahil magkaaway sila nung grupo nila BBM, ganun din, lalo ididiin siya. So, siya rin na nagdiin sa sarili niya. Yun ang bottom line dito sa mga DDS pa rin hanggang ngayon. Siya nagdiin yan.
Hindi niya pinagtanggol yung sarili niya. So, huwag siyang feeling victim. 'Di ba? Ay, lumalabo na yung ano ko, di ko alam kung sige, sa ibang cellphone na ginagamit ko ngayon. But anyway, so yun ang lumalabo yung screen. Hindi ko alam kung lumalabo sa pag in-upload to. But anyway, yun ang bottom line. Ngayon, so, sa mga tao naman na binoto yung Duterte, ano lang, tingnan niyo mabuti. Pagtinan din kayo. Kasi may mga kilala akong binoto yung Duterte, binoto yan si BP. Pero ngayon, nakita nila yung mga overwhelming evidences at yung binanggit ko kanina na hindi nga sumisipot, hindi pinagalaban yung ebidensya. So, nagkaroon sila ngayon ng kaliwanagan or napaisip naman, di ba? Which is a good thing. Hindi natin kailangan maging loyalista sa kahit sinong politiko. Maging loyal tayo sa Panginoon regardless of your religion. Maging loyal tayo sa greater common good, sa purpose ni God. Maging loyal tayo sa esensya ng demokrasya, sa sinasabi ng saligang batas. Dahil yan ay para sa lahat. Yun din tayo maging loyal. Hindi ka kailangan maging loyal sa kulay na pink, kulay na kung ano-anong kulay, DDS o BBM, di ba? Ayun. And ano lang, segue lang ako. Mga DDS na hanggang ngayon hardcore pa din, wala kayong pwedeng ibang sisihin. Ganun lang kasimple. Sarili nyo. That in the first place, sino ba naghalal dyan? O kung galit kayo kay BBM, o sige nga, maging honest tayo sa mga bumoto kay BP. Hindi nyo binoto si BBM? Si Lenny ba binoto nyo? Sagutin nyo yung sarili nyo yan. Di ba, ang yabang-yabang nyo rin, tapang-tapang nyo nun. Nakala nyo, tama kayo. Nanguusig din kayo. Nanguusig kayo, huwag kayong feeling victim, ha? Iba pa yung sa trolls na panguusig na sinasangkayunan nyo. Kahit mali yung ginagawa, tsaka mga hindi naman kilalang tao yun, pro-China pa. Pero di ba, kayo bumoto dyan eh. Kaya ganun lang naman kasimple yan. Kunwari, kung nanalo yung binoto kong presidente, kung may mali siyang ginawa at ako bumoto sa kanya, ako unang maniningil sa kanya kasi itinaya ko yung pangalan ko, naniwala ako sa kanya. At may pagkukulang din ako doon. Hindi ko na pwede pa isisi sa kanya. In the first place, di naman nanalo ako, hindi ko binoto. Ganun lang yan. Pasimple lang natin kahit salitang normal na nag-uusap interpersonal, salitang kalsada, salitang simpleng mamayan, simpleng mamayan lang naman tayo. Okay? And as I end, yung point dito, lately, although hindi pa completely, pero lately, nakita naman natin, kasi ang crucial dito, sa kahit sino, kahit hindi kay Bibi Sara, kahit kanino, pag may ganyang klase akusasyon, hindi lang sa impeachment, syempre, ang titinan nyo dyan, syempre, yung transactions lang, bank. Kasi dyan makikita, may tinatawag na paper trailing, o kaya kung digital trailing. So, makikita dyan. At yung ba, i-verify din yan. Hindi naman yan basta-basta pinaniniwalaan. Bine-verify din yan kung tumutugma ba sa mga testimonya ng testigo. Okay? So, pero yan, definitely, verified na nangyari yan. Okay? Yung pagtugma na lang sa testimonya ng testigo is sa mga main consideration. Pero yan, tas lalo, di ba sa AMLAC, ano yan silang ang ahensya ng gobyerno na authorized to that at hindi yan ginagawa ng basta-basta. O ganoon din ang NBI. Mayroon niyang teknolohiya at approach na inaral, at talaga namang reliable. Wala namang 100% na sobrang na sistema or approach, pero very reliable. Mataas yung percentage ng reliability. Nakikita yung mga specimen signature na mga Mary Grace Piato sa kusino pumipirma na lang. Kasi di naman porket may pirma agad yung papel, kahit naman aminin natin, may gumagawa din yan kahit sa level ng barangay at sa ibang mga organisasyon, kahit sa mga pribadong kumpanya na pumipirma kahit wala naman talagang ganon, di ba? Or imbento. Aminin nyo kung magpapakatotoo tayo sa mga gumagawa ng mali dyan. Pero syempre, may mga taong katulad namin na hindi kami pabor sa ganyan, hindi namin ginagawa yan. So, ayan, may ng NBI, dalawang legally sanctioned na organization na talagang yan ang kanilang specialty at mandato sa batas, yung trabahong yan. O may pa sa COA, Commission on Audit. Doon pa nga lang sa isa Dito tatlo. Again, we cannot conclude right away. Tama din naman. Pero, all evidences are leading to that direction with great consistency. Isinama pa natin testimonyo ng Madriaga.
Tas hindi pa dumidepensa yung isa, hindi nagpapakita ng ebidensya. So what do you expect? So talagang tama yan, ilaban niya, evidence, show up. Ito ang ginawa ni Noy Noy, o kita nyo, tinatawag siya yung dating presidente. With all humility, he showed up kasi he knows na wala siyang ginawa. At walang ganong press releases, walang mga arte-arte. Go straight to the point. Proven innocent. Kaya walang record ng korupsyon. May mga mababanggit kayo na ibang bagay na kapopulaan nyo sa kanya, but never corruption. Sa kanya tayo nakatipid nga eh. Hindi rin ako dilawan ha. Bagamat binoto ko si Noy Noy. That time. So yun lang naman po. Konting gising, lalo sa mga kasing edaran ko at matatanda pa sa akin, may mga anak na kayo, yung iba sa atin, may pamangkin, o may posisyon sa kung ano-ano mga institusyon. Wag lang puro sarili. At wag tayong bulag wag tayong panatiko. Again, yung pagiging panatiko natin, it's a form of idolatry. At alam natin, lalo kung naniniwala kayo sa Diyos, ayaw na ayaw ng Diyos niyan. Kasalanan niyan, dyan pa lang. Tsaka wag tayong double standard. Gusto mo ipa-follicle test si BBM, okay, go. Gusto ko yun. Para patunayan ko nag-drugs. Ito mas greater issue to may public trust to At parehas, actually, parehas natin ipaano sa kanila, okay lang sa amin. Pero wag kang puro BBM lang si BP rin na binoto mo. And likewise, ganoon din sa mga BBM. Dapat nyo rin yung kay BBM na yan para parehas lang. Pati sa flood control issue, wag double standard. Tsaka umaming kayo bumoto dyan. Wala kayo pwedeng ibang sisihin dyan. Kayo muna, bago nyo i-hold accountable itong mga taong ito, BBM, si Duterte, at kung sino pa, kayo, hold yourself accountable and learn from it. Magpakumbaba kayo. Kung nagkamali kayo sa pagboto, it's fine. Ayun, singilin niyo yung mga yan. Kayo nga dapat nangunguna dyan na mag-imbest, i-rally nyo or ilabi nyo talaga na matuloy ang impeachment na yan. Lalo sa mga DDS, di ba? Kasi binoto niya yan, para kayong niloko, di ba? At saka yun nga, kung talagang tingin nyo, mabait na tao yan, mas itong pinaka-best way to prove her innocence or for anyone else. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig.